dumadaan na bala dito. Dumada, please. Hanggang dito lang kami sa deserted na kalsada ng Marawi dahil nagpuputukan na doon. Sa gitna ng sagupaan sa Marawi, may ilang bahagi ng lungsod ang nagmistulang ghost town. Ngunit hindi lahat ng tao kayang makaalis ng syudad at meron namang ayaw umalis. Yung spicy, yung parang sibuyas gubay at saka may luya, sili, dip. Pwede ba? Sa ikatlong araw ng krisis sa Marawi at ikalawang araw mula nang ideklara ang martial law sa Mindanao, tumungo ako at ang aking team sa Kilometer Zero ng Mindanao at sentro ng kasalukuyang bakbakan. May trouble pa rin sa Marawi pero punong-puno yung aming flight. At mukhang walang nag-cancel. Lumapag kami sa paliparan ng Cagayan de Oro. Okay, papalabas na kami ng Lagindingan Airport, malapit sa Cagayan de Oro, yung isang gateway sa Marawi City. Pangalawang araw na ng martial law dito sa Mindanao. Pero parang normal pa rin. Mga nakita ka bang pagbabago? Wala pa naman sa ngayon. Ang driver naming si Waida ay tubong Baloi, Lanao del Norte, na malapit lang sa Marawi. So may kamag-anak ka ngayon sa Marawi, sa area na yon? Sa area na yun, wala na. Mag-quit na. Delikado pa ba hanggang ngayon? Oo, delikado. Anong mga naririnig mong balita? Nandun pa daw yung mga ISIS sa siyudad eh. Nandun pa sa loob? Oo, nandun pa sa loob. Nasaan ngayon yung mga kamag-anak mo? Nasa Iligan. Sa tagal kong na nagko-cover sa Mindanao, alam kong maraming lugar dito ay mas ligtas pa sa Maynila. Pero sa linggong ito, may isang lungsod na tiyak na hindi ligtas. Nitong Martes, ika-23 ng Mayo, pinasok ng Maute Group ang Marawi. Nakipagbakbakan sila sa militar. May mga minasakar ang mga armado. May mga gusaling sinunog, kasama ang isang paaralan. At ang mga preso pinatakas mula sa city jail. Layo ng militar, matugis ang Abu Sayyaf leader na si Isnilon Hapilon na kasama ng Maute Group. Mabilis ang mga pangyayari at kinagabihan. I have declared martial law for Mindanao. How long? Well, how it would take a year to do it and we will do it. Mayo 24, tila mas naging marahas ang bakbakan. May mga sibilyan na namang pinatay ng mga Maute at pinili pa raw ang mga Kristiyano. Kaalyado ng mga Maute ang ISIS na nais sakupin ang mundo at magtayo ng rehimeng relihiyoso. Dumaan muna kami sa pinakamalapit na lungsod sa Marawi, ang Iligan City, para makipag-ugnayan sa mga mamamahayag na nauna sa amin dito. Yung media, malaya pa rin makakapasok. Malaya naman, pero yung kahapon, parang buhay pala yung ginawa ko. Kasi pumasok ako dun sa Amay Pakpak, eh hindi pa pala clear. Yung hospital yung sa hospital. Marawi. Nandun pa pala yung ano. Pero nandun pa? Oo, tinutulungan naman ako ng mga residente. Dapat may coordination pa rin tayo sa military. Kasi kahit sila nangangapa sa totoo lang. Hindi nila alam kung nasan pa yung ibang grupo, sumali na sa mga civilians. So, kumbaga, Labo-labo na. Oo, so nagdadalawang isip din kami na pumasok basta dun sa area. Habang lumilikas sa mga taga-Marawi, papunta kami sa sentro ng gulo.
Dito sa may ilog pantad tumambad sa amin na napakahabang pila ng sasakyan papuntang Iligan. Ano gagawin niyo ngayon sa Marawi? May susunduin? Galing kayo Marawi, sir? Marawi, galing Marawi. Ano, nag-evacuate kayo ngayon? Bakit? Kumusta na yung lugar doon ngayon? Kumusta na? Hindi namin alam. Sige, ingat kayo. Mag-i-open lang ko sa yung box, sir. Doon sa loob ng sa Banggulo, doon ang maraming putuan ng mga sniper at saka yung mga IC, nandun sila sa loob. Ngayon mismo? Mismo ngayon. Galing kami doon eh. Iniwan na namin yung mga mga bahay namin. Saan kayo galing? MSU. Ano mga estudyante kayo doon? Pagdating namin sa Sagyaran, ang katabing bayan ng Marawi City, nakita namin ang ilan sa mga evacuee sa compound ng munisipyo. Sa ngayon po, meron ba kayong bilang kung ilan ang evacuees na dumating na rito sa inyo? Actually, yung nandito lang sa Sagyaran, 800 plus ngayon. So, hindi namin alam kung may darating pa. May dumating na ba na tulong galing sa labas? As of now, wala pa. So, kung abot ito ng ilang araw, baka mahirap pa kami, kakapusin kami. So, yung DSWD, may ano daw sila, may parating pa lang. So, hindi pa dumating hanggang ngayon. Pagpasok namin ng Marawi, walang tumigil sa amin kahit naririnig na ang putukan. Ang Matampay Street ang isang pangunahing kalsada ng Marawi na mukhang inabandona. Hanggang dito lang kami sa deserted na kalsada ng Marawi dahil nagpuputukan na doon. May nakita kami mga chopper at may natanggap akong text na nag-umpisa na yung aerial bombardment ng lungsod ng Marawi. Tila naglaho na ang alam kong Marawi, makulay at tahimik na komunidad. Siko dyan. Oop, ayun na. Per each ito kayo? Nasaan ba? Andito sa likod. Ariel! Tago! About 5 minutes ago, meron akong narinig na mahabang volley ng gunfire, no? Mostly parang mga M16. Akala ko malapit pero sinasabi ng mga ibang tao dito, siguro mga about a kilometer away from where I'm standing now with my team. Sa aming paghahanap ng ligtas na daan, nagulat ang grupo naming mga gutom nang madatna ng isang bukas pa na kainan. Simpleng karinderya na nagmistulang paraiso sa gitna ng giyera. Sa panahong walang giyera, popular ang Sarimanok Restaurant at ang turmeric tuna nito, lalo na sa mga estudyante ng Mindanao State University. Spicy. Masarap kanina. Masarap. Dahil nag-evacuate na ang mga mag-aaral, mga gutom na mamamahayag lang ang customer ngayon. At isang grupo ng mga pulis na nanggaling pa sa ibang bayan upang tumulong sa seguridad. Hanggang ngayon, pwede ba kami pumunta sa brigade? Safe ba yung daan? Pwede pa. Ito na ang huling araw na bukas ang Sarimanok at hindi alam na may-ari kung kailan sila magbubukas muli. Noong girangan ng Marcos time, hindi kami umalis dito. Ngayon pa kaya. Mas worst yun kasi noon na yung mga sundalo na pumapatay ng tao na kahit walang na ngayon na mababait yung mga sundalo, may pinag-aralan. Magraramadan na kaya panahon din ng mga trabahador niyang Kristiyano para magbakasyon. Katulad ng mga workers ko, puro Kristiyano ito, minamahal ko sila. Tanungin mo sila kung gaano ko sila kamahal. Ang mga Kristiyano mo? Mga Kristiyano sila, oh. Interview nyo kay mga Kristiyano sila. Mahal ko sila, parang mga anak ko.
Ngayon, hindi lang bakasyon kundi evacuation ang gagawin ng mga kasama niya. So nawala niya yung mga estudyante, nag-evacuate na. Na-evacuate na, ang gagawin ko, dadalhin ko sa Iligan sa bahay na bukas. Kasi yung mga pamilya ko na nag-evacuate sila dun sa bahay ko para may ulam kami sa Ramadan. Balak ni Saria bukas, personal na ihatid ang kanyang mga trabahador sa Iligan City, kung saan nagdadagsaan na ang maraming evacuees. Bakit hinahatid niyo pa sa Iligan? Pwede naman sila mag-public o mag-jeep mula rito hanggang... Kasi naawa ko naman sa kanila na magsasakay sila ng mag-commute sila na yung mga dala nila. No, naman ako. Pero makakalusot kaya sila sa tumitinding labanan? Sa mga checkpoint palabas ng Marawi, naniniguro ang mga sundalo na walang pumupuslit na kalaban. Kasama namin yan. Yan ang mga anak niya. Saan kayo pupunta ngayon? Ha? Teka, saan kayo? Iba-iba. Sa Kapitolyo, manipis pa rin ang opisyal na impormasyong nasasagap tungkol sa laban. As of kahapon, meron tayong 31 na wounded in action. And meron tayong 5 na killed in action. Mostly, ano yan, army? Yeah, opo, may police? Army po lahat. Ito po yung ginilitan nila ng ulo na... Oh my God. Galing pa sa mga sibilyan ang detalye ng mga nangyayari. Ano siya dito? Taga-kuwan po yun, bodyguard po yun ng GC. Ng? Tanzalan College. Paano sila pinatay? Yung ambulance po kasi kinuha nila. Kinuha yung ambulansya? Opo, tapos sila po yung nakaguide. Kasi kukunin po nila mga kasama namin na stranded po sa baba. Tapos bigla po silang nasakyan na siguro po sila. Tapos nilampasan po nila yung mga kasama namin. Nabigla po yung mga kasama na bakit bigla na lang lumampas yung sa ambulance natin. Yung pala, nandun, napasukan na pala sila dun sa loob. Nakaganyan na pala yung meron palang baril sa kanila nakatutok. Inabot kaming dilim sa daan. Matindi ang traffic dahil sa checkpoints at mga sasakyang sumusubok lumabas ng lungsod. Mukhang magtatagal pa ang krisis at maaring lumalala pa. Ang laman ng aking isipan, si Saria, at ang kanyang misyong iligtas ang kanyang mga kasama sa umaga. Nasa matataong barangay ng Marawi ang mga kasapi ng Maute. Hindi pa naman lahat ng sibilyan nakaka-evacuate. Ano kaya ang idinudulot ng sunod-sunod ng pambobomba ng mga helicopter gunship ng militar? Maaring linggo o higit pa ang aabutin bago natin malaman. Hanggang gabi, tuloy ang mga pagsabog at putukan. Kaya naman kinabukasan, napansin namin na mas dumami pa ang lumilikas. Ito ang mga dapat kasabay ng grupo ni Saria.
Patungong sa Rimanok Restaurant, may mga malabukiring bahagi ang Marawi. Hindi malayo sa aming isipan na mga maaaring mangyari rito. Alas 9 ng umaga ang usapan naming oras pagkikita ni Saria sa tapat ng kanyang karinderya. Ngunit dahil hindi pwedeng tuloy-tuloy ang aming biyahe, nahuli kami at hindi na namin naabutan si Saria. Sa cellphone naman niya, subscriber cannot be reached lang ang bumabati sa amin. Kita ko si... Natuntun namin ang kanyang bahay, ngunit wala na rin siya doon. Yung number ng... Ang naiwan ay ang panganay niyang lalaki na si Jufali at ilang pamangkin. Yung dumating kahapon sa restaurant? Oo. Ayun. Kasi may usapan po kami ng mother niyo na Oo, nasabi niya sa akin hinihintay daw niya kayo kanina. Oo nga po, kaso tinetext namin siya, kaso hindi mo sumatagos kasi tinatawagan out of coverage area. Hinatid niya kasi yung mga helper. Tama po ba yung number ko sa kanya? Baka kaya Dito sa kanilang sala nag-evacuate ang mga kamag-anak nila na nakatira sa Abu Bakar at Raya Madaya, ilan sa mga barangay na sinalakay ng Maute Group. Bukod sa wala ng kuryente, wala na ring tubig sa kanilang lugar. Nauubos na ang mapagbibilhan ng pagkain. Kasi yung Mga lalaki na lang ang sadyang naiwan para bantayan ang kanilang bahay mula sa magnanakaw. tapos kami na mga lalaki naman kami. Kahit biglang dumating dito yung mga potokan nila na madali kaming makakalikas. So kaya yung iba nga parang gusto pa nga sumali. Susubukan naming habulin sina Saria. Napadaan kami sa campus ng Mindanao State University. Marami na ritong nagsilikas. Ngunit may mga nadatnan pa rin kaming naghihintay pa ng masasakyan. Pero may contact talaga yung mga administration building, may kinontak sila na van para sa mga evacuate. Nag-provide kasi yung governor dito na mga van. Pero ang problema nga lang, sobrang topic. Inalok namin silang makisabay palabas. Teka na lang. 7 estudyante at 1 propesor ang aming isinabay mula sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Cotabato, Maguindanao, Cagayan de Oro at Davao City. Mahirap talaga dyan makapasok sa MSU. top university. Lahat sila piniling mawalay sa pamilya para makapag-aral sa isa sa pinakamahusay na universidad sa Mindanao. Gusto rin daw nila ang lungsod ng Marawi. Maganda, like what Sir said, na yung environment talaga is very maganda kasi nga malamig, especially during the Ramadan, kay parang hindi mo mafe-feel na nahihirapan kang mag-Ramadan kasi nga yung climate doon is very talaga maganda. Kakain ako sa restaurant, hindi na ako magtatanong may pork or wala kasi wala talagang pork. So ito yung nagustuhan ko sa MSU. Non-Muslim students? Yes sir, marami. Actually, sa amin sa department, mas marami pa yung non-Muslim kaysa Muslim. Last stop. Ingat kayo sa biyahe, ha? Thank you. Binaba namin ang grupo sa terminal sa Iligan City. Ang ilan sa kanila, may mga nakaabang ng kaibigan na tutuluyan nila sa lungsod pansamantala. Ang iba naman uuwi na sa kani-kanilang probinsya. Thank you. Hi, sir! Kumusta na kaya ang grupo ni Saria? At nandito na rin kaya sila sa Iligan?
Sa ika-4 na araw ng krisis, lalong naging mahigpit sa mga checkpoint. Kaya naman ang biyahe mula Marawi hanggang Iligan na karaniwang wala pang 1 oras. Pwedeng umabot ng hanggang 8. Gandang gabi po! Pinuntahan namin ang address na ibinigay ng anak ni Saria sa Iligan sa pagbabakasakaling naroon na siya. Pag-aari ni Saria ang apartment na ito. Ito, lugar niyo ito. So, sino-sino nakatira dito? Kami-kami lang. Mga kamag-anak ko. Puro kamag-anak niyo? Hindi ko pinangarap na maging ganito yung buhay namin. Although hindi luxurious yung life namin, na hindi ganito na nakikituloy lang kami. My mother is very sick. Nandito na rin ang mga empleyado niya sa Sari Manok. Kabilang ang buong pamilya ni Nonoy, kasama si Baby Luigi na madalas karga ni Saria. Ayan si Nonoy. Yes, si Nonoy. May asawa na si Nonoy? Hi, kumusta? So, saan kayo pupunta ngayon? Pauwi sa amin. Saan? Sa Sindangan. Sa Chambangan del Norte. Pati yung pamilya mo, baby mo. Oo. Pag natapos na tong crisis, nais nyo pa rin bumalik sa Marawi? Oo. Bakit? Gusto lang namin magtrabaho, pero pag hindi natatapos, hindi rin kami babalik. Ano yung gusto mo sa Marawi? Wala lang, basta gusto ko lang na magtrabaho doon kasi gusto ko yung amo ko, maganda yung pagkisama niya sa amin, parang itinuring niya kaming pamilya. Bisperas ng Ramadan noong gabing yon. Karaniwan pinaghahandaan ng mga Muslim ang huling hapunan nila bago ito magsimula. Pero sa gabing ito, simple lang ang kaya nilang ihanda. Mas importante sa lahat na isang mahimbing at tahimik na pagtulog naman ang naghihintay sa kanila, malayo sa putukan. May ibang kultura man ang mga maranaw na Marawi sa akin at sa karamihan ng mga kakilala ko. Sa aking pakikisalamuha sa pamilya ni Saria, hindi sumagi sa aking isip na malaki ang pagkakaiba namin. Katulad din sila ng maraming pamilyang Pilipino, malapit sa isa't isa. Bukas at mapagbigay sa mga dayong tulad ko at mapagmahal sa lupang sinilangan. Naway mamuhay silang muling matiwasay at mapayapa. Mula sa Marawi at Iligan sa Mindanao, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.